And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Aasa pa rin ba kung walang patutunguhan at walang kasiguruhan ang hirap kapag... What's up mga tol? Magandang umaga sa inyo lahat. Meron na naman tayong i-repair ngayon, isang Sakura amplifier, no? At ito yung model niya, AV735UB. So Bluetooth type na to. At brand new to mga tol. May warranty seal pa. Ayan, no? So ganyan talaga, no? Minsan kahit stock unit siya, minsan nasisira pa rin, no? So yan yung purpose ng warranty niya mga tol. Okay? Wala daw tong sounds mga tol. Pero tingnan nyo, may sindi naman. Okay naman yung power niya. Ayan, nagpe-play na yan, may USB. Pero wala tayong marinig na sounds. Walang sounds mga tol. Ayan. Channel, wala. Kabila, wala, no? Wala talaga tayong marinig. Ayan. Ayan. So wala, no? Pero kung mapapansin nyo mga tol, umiikot naman tong fan niya kapag kaino natin mga tol. Tignan nyo. Ayan. So wala rin tayong maririnig na click ng relay mga tol, no? So kapag ganyan, wala talaga tayong maririnig na audio mga tol. So buksan na natin 'to mga tol, no? Pause ko lang muna. Ayan, so habang binubuksan natin 'to, sa mga bago pa lang nakaka-discover sa channel ko, huwag niyo kalimutan, no, na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo, no, sa mga bagong video ko pa na ilalabas ng mga tutorials. Yan. So ayan, buksan ko na mga tol. So magbi-visual check na tayo. Wala tayong nakitang mga lobo na capacitors dito. Kahit na mga resistors walang nasusunog, no? Kita nyo naman. So punta tayo dito sa fuse. So kita nyo, okay naman. Walang sabog, no? Ayan. Walang putol mga tol. Doon sa kabila naman, ayan, okay pa, no? Pero check na muna natin tong relay niya mga tol. Switching relay niya. Okay, mga tol. Plug in ko muna. Tingnan natin kung re-relay ba yung switch niya kapag ka-in-on natin mga tol. Yan. So sumindi na. Ayun. Wala tayong narinig na nag-relay siya mga tol, oh. Tingnan nyo mabuti. Yan. Wala. Wala, no. Pero yung blower niya umaandar naman. Kita nyo yung fan niya, yung 12 volts fan. Yan. Umaandar naman kapag ka-in-on natin. Pero hindi nagre-relay yung kanyang relay. Hindi nagsiswitch. So malaki ang posibilidad na okay itong mga power transistors natin kasi nga hindi sabog yung mga fuse natin mga tol. So isa rin pala yung palatandaan mga tol para malaman na good yung mga power transistors natin. So ginawa ko dito mga tol, tinagili ko na lang yung amplifier tsaka ang sinaksak ko na lang dito na mga sakit itong so supply niya. Tinanggal ko tong blower pan niya mga tol, no? Tsaka itong mga AC lang ang itinira kong nakasaksak. So tawag dito isolation mga tol. In-isolate ko lang yung mainboard na amplifier mga tol, preamps tsaka tone control mga tol. So ayan, in-on ko. So mapapansin nyo, hindi siya nag-click, no? Yung relay natin. Ayan. No natin. Ayun yung mag-click. So ngayon, magbabasa tayo ng voltahe kung may mababasa ba tayo na 0.3 volts, no, DC dito sa ating mga power transistors. Kasi kapag may problema tayo dito mababasa mga tol, kung wala tayong mabasa na magsisiro yung reading dito, wala tayong mabasang 0.3, meaning to say may mga problema yung mga driver transistors natin, yung maliliit na mga transistors. Magkakakonekta kasi yan. So dito tayo sa base emitter, mag-test point mga tol, no? So ayan, kabilaan. Ayan, 0.3 may nababasa tayo, so good yan. So kahit baliktarin mo yan mga tol, 0.3 pa rin ang reading niyan. Dito sa kabila, dapat 0.3 pa rin to. Ayan, 0.3.
Wait lang kasi itong tester natin medyo ano rin. Ayan, 0.3. So na 0.3. Medyo kailangan i-diin natin yung test point natin. Ayan, 0.3 mga tol. Ayan. Ayan. So ayan. Pin number 1 and 3 ng power transistors natin mga tol. Diyan yung test point natin. Ayan. Medyo i-diin muna natin konti. Ayan, 0.3 mga tol. So okay siya. Dito sa kabila 0.3. Ayan. 0.3. 0.3. 3. Ayun, 0.3. So, kita natin parang okay naman siya. Okay naman siya mga tol, no? Wala dyan yung problema. Dito naman tayo sa supply ng relay natin. Baka dito yung problema nito. Check natin kung may mababasa tayo na supply required voltage mga 18. Ayun, meron naman, no? Okay naman siya. Yan. So, wala tayong nakikitang issue dito. So, malamang yung relay switch natin yung may problema mga tol, no? So, body ground muna natin to mga tol. Check natin kung meron ba tayong mababasang DC voltage dito sa output natin mismo. Yung lagayanan ng speaker mga tol. Ayan, so DC mga tol. So, kapag nag-zero to, ayan, so okay yan. Yung output dapat kasi easy lang yung output natin kapag sinignalan natin dyan, no? So, may 19 voltage siya, DC. Supply yan mga tol ng relay natin. So, doon sa switching niya, okay naman, no? Wala tayong nababasang DC voltage. So, ngayon, i-check na natin kung ano ang dahilan kung bakit ayaw mag-click ng relay natin mga tol. So, posibleng mga problema niyan, issue niyan, dito sa mga diodes natin. Zener diode mga tol. Kung makikita nyo dito banda, ayan, kita nyo. Labo sa camera ba? Ayan. May mababasa tayong voltage dyan. Ilang voltahe ba to? Dito sa board may naka-indicate na 36. Ayan, so 36 nga mga tol, no? 36 volts DC yan, no? So apat tong mga zener diode na to na kailangan nating i-check, no? Kasi isa rin to sa mga indikasyon kung bakit ayaw mag-click ng relay natin. Ayan, 37, 36. Okay naman. Kapag ka may abnormal dito, hindi rin yan kapag ka walang voltahe. Ayan, 37. So, okay, no? Walang problema tayo dito. So, wala na tayong ibang suspect kundi itong relay natin mga tol, no? Yan lang So, dito tayo magfo-focus mga tol kasi ito lang yung problema natin. Okay naman yung voltahe, may 19 volts na supply. So ngayon magda-direct load tayo ng speaker mga tol, no? Direct to output tayo mga tol. So itong negative wire ng speaker natin, kinonekta ko sa heatsink, no, mga tol. Tsaka itong red wire, iti-test point natin doon sa output natin. So naglagay na rin ako ng auxiliary mga tol, naka-connect to sa cellphone. Isang auxiliary lang yung gamit natin kasi ito lang yung okay, no, doon sa cellphone natin. So magte-test point mo tayo dito mga tol, rekta sa output ng amplifier natin. So kahit na hindi mag-click yung relay natin, malalaman pa rin natin kung may audio to, no? Kasi dinidirekta nga natin to dito sa amplifier ng output. Yan mga tol, unahin natin tong left. Yan. Meron siya, di ba mga tol? So walang garalgal na walang garalgal na sounds mga tol, okay siya. So ilipat natin yung auxiliary sa kabila naman para malaman natin kung tutunog rin ba yung right, left, no? Ayan, meron mga tol, no? So walang garalgal mga tol. So ayan, so meaning to say okay tong amplifier natin. So ito lang tagang relay yung problema nito. Ayan.
narinig nyo mga tol. So obserbahan nyo rin mga tol, no, kapag kagaral-gal dito, we need to say mic problema yan dyan, no, sa mga driver transistors natin. Kaya ayaw mag-relay mga tol, no. So baklasin muna natin tong relay niya mga tol, no. So didemo ko muna mga tol, no. Naglagay ako ng wires, no. Supply lang yung nilagay ko dyan, dalawang linya, yung 18 or 19 volts niya. So para i-prove natin na yung relay lang talaga yung problema niya. So obserbahan natin kung magki-click ba kapag switch on natin. Yun, nag-click naman siya mga tol, no. Click naman siya, ayan. So pala isipan na to mga tol, no. So baka ano, no? May lost contact siguro dito sa ano niya, sa loob mismo ng ano, relay niya. Ano, minsan mga tol nagki-click siya, minsan hindi. Ayan. Ayan. So ayan na naman niya mag-click mga tol, no. Minsan nagki-click siya, minsan hindi. So baka may connection lang, lost contact mga tol dito sa mismong relay natin sa loob mga tol. Check lang muna natin ha. Ayan, nalaman ko dito mga tol kapag ano, ayan ha, pinupost ko dito, nag-click naman siya. Ayan, nagki-click siya kapag pinost ko. Malabo lang sa camera makita mga tol, ayan. Oh. Ayan. So nakamute itong ano, yung mismong audio ko kasi ano sila nagbi-video okay kasi yung mga kasama ko dito sa loob ng bahay. So okay na ito mga tol, ito lang yung problema na ito. Babaklisin lang muna natin to, tsaka i-resolve lang natin yung ano, kita nyo diba gumagalaw yung relay nya kapag ginagalaw ko dito yung supply nya, yung connection nya mismo ng supply yung may problema. I-reheat lang natin yan, no, i-resolve natin mga tol. So pause ko na muna, no. So paano nga ba ito buksan mga tol, no? So gamit lang tayo ng flat, no, maliit na flat. Yan. And deliver lang natin yan dyan. Kabila naman hanggang sa matanggal tong casing nya. Ayan, madali lang mga tol, no, tanggal agad. So ito kung mapapansin nyo, may ano parang ito ayun, pakita ko sa inyo malapitan mga tol Kita nyo mga tol, natanggal na yung mismong supply nya, yung pagkakahinang nya. So hinangin lang natin to. A few inches later. So ayan, tapos ko na mahinang mga tol. Ibabalik lang muna natin tong supply nya, yung ground tsaka 18 volts DC. Yan, kapag kinonect natin to mga tol, yung supply nya, gumagana na yung relay nito. Yung switch nya nagsiswitch na, kita nyo mga tol. Yan, nagre-relay na siya, no, pagka nilalagyan ko ng supply mga tol. So ayan, okay na to. So ayan, nakabit ko na lahat mga tol, pati yung relay nya. Ayan, pati yung mga fan nya dito, yung mga wires nya. So mag-test na tayo, no, naka USB siya mga tol. Switch on natin. Yun, tunog agad mga tol, no. So volume up natin, check natin yung volume nya. Ayan. So ngayon try natin pihitin itong balance siya mga tol para malaman natin kung equal lang ba yung audio tunog nya, yung magkabalaan tumutunog rin ba, no? Ayan, okay naman. Left. Ayan, parehas lang naman ang level ng tunog mga tol, no. So okay na to mga tol, no. Ayan. So ayun mga tol, no, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayong bago dito sa tutorial natin. Yung purpose lang talaga ng ginagawa natin video is to educate, no, yung mga bago pa lang na technician, no. Sana matulungan niyo rin ako na palaguin yung YouTube channel natin at iba pa TV, no. Doon marami tayong matutunan, lalo na sa mga baguhan pa lang, no, mga beginners na nagkukumpuni ng mga gamit, electronic, no. Sundan nyo lang yung mga technique natin
mga paraan kung paano i-trouble yung mga problema ng mga appliances. Ayan. So, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta at ingat kayong lahat, no?